Dominant Protector. Credit to the author. 5791800. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Babalik talaga ako sa loob ng 1 taon. Kung mahahanap ko ang mura kong amo, si Zhang Lijiu, baka mas maaga akong makabalik. Ang 1 taon, syempre, ay tumutukoy sa kasunduan sa Central. Sa oras na ito, sinisisi talaga ng lahat si Kimi Liger sa kanilang mga puso. Bakit hindi niya maikli ang panahon ng kasunduan tulad ng pagpirma minsan sa 1 buwan at iba pa? Kung alam lang ni Terence ang iniisip nila, hindi niya alam kung tatawa ba siya o iiyak. Hindi siya pipirma ng 1 buwang kontrata. Kung may oras lang siya, mas gugustuhin pa niyang punitin ang mga mukha nila. Boss, siguradong paprotektahan ko ang mga bayaw ko. Kahit na kailangan kong isakripisyo ang buhay ko, hindi ko sila hahayaang mapahamak. Huwag kang mag-alala, boss. Tinapik ni Dustin ang kanyang dibdib at malakas na sinabi. Matagal na niyang tinatawag si Terence na tiyuhin sa tuhod, pero sa ganitong paraan, lahat ng tao sa mundo ay magiging kapantay niya. Medyo nakakaawa naman, kaya hayaan na lang ni Terence na tawagin niya si Terence tulad ng ginawa ni Gusha. Siyempre, tuwang-tuwa si Dustin. Bagamat mas matanda siya kaysa sa iba, hindi siya nasiyahan sa katotohanang siya ay naging isang nakababatang kapatid mula sa henerasyon ng kanyang mga apo. Wala siyang alinlangan na tawagin itong kapatid o ipag. Tumango si Terence kay Dustin. Iiwan ko na ito sa iyo. Sa susunod na pagbalik ko, bibigyan kita ng mas malaking lakas. At saka, kailangan mong pangalagaan ang bagay na ibinigay ko sa iyo. Kung hindi mo mapigilan ang talim ng espada ng nyebe, kakailanganin mong umasa dito. Opo, boss. Naiintindihan ko. Tumango si Dustin ng may paggalang. Ang tinutukoy ni Terence ay ang 5 elementong intensyong pumatay na kanyang pinaigting, at itinago niya ito na parang isang purong bomba ng enerhiya para kay Dustin upang gamitin bilang trump card laban kay Janfeng. Pero ang bagay na ito ay napakapabago-bago, at si Terence ay naglakas loob lamang gumamit ng kaunting 5 elementong killing intent para paikliin ito, kung sakaling sumabog siya bago pa man niya ito magamit. Kailangan lang niyang kontrolin ang tuktok ng snow sword nang siya ay mabigla. Kung gayon, aalis na sina Jenny at Terence. Sigurado akong magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon, kaya ituring mo na lang na parang magbabakasyon tayo sa isang isla, at magkikita tayong muli pagbalik natin. Tama ba ako? Sige, ingat kayong lahat. Paulam. Ngumiti si Jenny at kumaway sa lahat. Siya at si Terence ay nagpalit sa kanilang mga anyong espiritu at sinimulan ang pag-teleport papuntang Tianjia Island. Noong una ay nakahawak si Terence sa kamay ni Jenny, ngunit nang maging isang espiritu, natural na hindi na niya ito mahawakan pa. Pareho silang nasiksik sa sukdulan at agad na tumago sa mga harang ng eroplano. Matapos ang isang malakas na alon ng pagkahilo, naramdaman ni Terence na bahagyang lumubog ang kanyang katawan. Malinaw na bumalik na ang kanyang essence spirit. Sanay na siyang nasa isang spirit state, at medyo hindi pa rin siya komportable pagkatapos bumalik sa kanyang katawan. Sa sandaling nagkamalay si Terence, natural na ipinadala niya ang kanyang espiritu. Ito ay naging likas na sa kanya, at maraming beses, ang maliit na aksyon na ito ay makagliligtas sa kanyang buhay. Siyempre, ang lugar kung saan siya ngayon ay lubos na ligtas. Ang Heavenly Pill Pavilion ay isang negosyong itinayo niya ng mag-isa, hindi pa kasama rito ang Middle Island. Maging ito man ay ang Heavenly Path o ang Tension State, lahat sila ay malalaking tao sa Middle Island. Tiyangang. Nakabalik na ako. Hindi iminulat ni Terence ang kanyang mga mata, ngunit nakataas ang kanyang mga labi habang mahinang nagsasalita. Si Teresa, na nakaupo sa gilid, ang siko ay nasa mesa at ang kamay ay nasa baba, ay napatalon sa gulat. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, natatakot na ito ay isa na namang ilusyon na dulot ng kanyang pananabik. Pero ang bahagyang ngiti sa mukha ni Terence ang nagpaisip kay Teresa na hindi pala talaga ito isang ilusyon. Arg! Terence! Ang sama mo, bumalik ka ba talaga? Bilasan mo at imulat mo ang mga mata mo. Kapag naglakas loob kang magsinungaling sa akin, sisipain kita. Sumugod si Teresa sa kama, gusto sanang hawakan si Terence pero natatakot siyang maistorbo ito. Natatarantang magsalita lang siya.
Ang mahinang ngiti ni Terence ay lalong naging halata habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ang kanyang malalalim na pupil ay nagpapakita ng mainit na pananabik. Kakabalik ko lang at sinisipa mo na ako. Sabihin mo nga sa akin ng tapat, araw-araw mo ba akong pinupuntahan at sinisipa noong umalis ako? Nakangiting sabi ni Terence habang bumababa sa kama. Ang malutong na tunog ng pagbibitak ng mga buto ay patuloy na umalangaw-ngaw, at ang kanyang katawan, na matagal nang hindi gumagalaw, ay biglang nakaramdam ng hindi may lalarawang ginhawa. Namula si Teresa at sumangot, "Oo, sisipain kita kapag libre ako." Sino ang nag-utos sa iyong umalis ng ganito katagal at hindi na bumalik? Ngumiti lang si Terence at hindi nagsalita. Siyempre, nagbibiro lang si Tiangang. Mahal na mahal niya si Terence kaya't sabik na siyang sipin ito. Ipinadala niya ang kanyang spirit sense sa Jade Space para tingnan kung maayos nga ba si Gusha. Nakahinga ng maluwag si Terence, pero wala pa siyang planong palabasin si Gusha. Kung tutuusin, hindi naman malaking problema kung malaman ni Tiangang at ng iba pa ang tungkol sa Jade Space, pero magiging problema kung malalaman ito ng ibang tao. Sa Sky Class Island, ang lakas ni Terence ay nasa tugatog ng huling yugto ng Profound, ngunit malayo pa siya sa pagiging malakas. Mapapatunayan niya ang pinagmula ni Gusha sa susunod na pagbabalik niya mula sa dagat. At gaya ng inaasahan, nawala na naman si Elder George. Mabuti na lang at matagal siyang nakausap ni Terence bago ito umalis. Hindi naman siguro siya malulungkot sa susunod na umalis siya sa mundo ng mga mortal, di ba? Sa kabilang banda, ang espiritu ng Green Dragon ay nagpapakita ng mga senyales ng paggising. Matagal na rin mula noong huli niya itong nakita, at gusto ni Terence na makausap ito ng maayos kapag may oras siya. Sandali na nablangko ang isip ni Terence, at hinaila ni Teresa ang lubid sa kampana. Gusto niyang mas matagal na makasama si Terence ng mag-isa, ngunit si Milky ay nag-aalala rin kay Terence gaya niya. Bilang isang mabuting kapatid, kailangan niyang ipaalam agad kay Milky. Nang marinig ang pagtunog ng kampana, si Milky, na abala sa ibaba, ay mabilis na tumakbo pataas. Iniisip pa rin niya na noong huling tumunog ang kampana, iyon ay si Terence na nagpapagaling mula sa kanyang estado ng cultivation. Maaari kayang nagising na siya sa pagkakataong ito. Alam niyang tama siya nang makita niya si Terence na nakatayo roon na may ngiti sa mukha, ngunit hindi niya alam ang gagawin. Nakatayo lang siya roon at masayang ngumiti. "Milky, anong ginagawa mo dyan?" Bilang isang maliit na asawa, hindi ba dapat siyang magmadaling pumunta para pagsilbihan ang kanyang asawa kapag nakita niyang gising na ito? Pilyong ngumiti si Teresa. Mas lalong gumanda ang lahat dahil sa pagbabalik ni Terence, at nasa mood siyang makipagbiruan sa kanyang matalik na kaibigan. Ako. Namula ang mukha ni Milky matapos siyang pag-alitan ni Teresa. Gusto niya sanang magsalita, ngunit nauutal siya. 5,772. Bumalik na si Terence. Nakababatang kapatid. Mabilis na pumasok si Natalie. Sinamahan niya ang bangkay ni Jenny sa katabing silid. Nang marinig niya ang kaguluhan, agad siyang tumakbo palapit. "Natalie, nandito ka rin." Nakangiting bati ni Terence bago hinaila papasok si Milky. "Tara, maupo tayo at mag-usap. Matagal na rin akong hindi nakakabalik, kaya wala akong masyadong alam. Sabihin mo sa akin ang lahat." Masaya rin si Natalie, pero bigla siyang tumigil at sinabing, Terence, hindi ba sumama sa'yo si Jenny pabalik? Bakit hindi pa siya nagigising?" Kakaiba rin ang naramdaman ni Terence na pansin na niya na nasa katabing kwarto si Jenny, nasa training position pa rin. Halata na hindi pa bumabalik ang diwa nito, pero marahil dahil mas malakas ang diwa nito kaya siya unang nagising. Ngayong nabanggit na ito ni Natalie, naramdaman ni Terence na may mali. Ang pagbabalik ng inaasahang espiritu ay hindi dapat gaanong may kinalaman sa lakas ng espiritu. Matagal na siyang gising, kaya bakit hindi pa nagigising si Jenny? Pupuntahan ko si Jenny. Sumama na siya sa akin dati, kaya malamang ay magising na siya agad. Hindi sigurado si Terence kaya mabilis siyang naglakad papunta sa kabilang kwarto. Mabilis na sumunod sa kanya sina Natalie at Chanji Milky. Nabalitaan nilang bumalik si Jenny kasama si Terence, ngunit hindi pa rin ito nagigising, at hindi nila maiwasang mag-alala.
Kahit isantibi ang katotohanang maganda ang relasyon nila ni Jenny, ang katotohanang sumugal siya para iligtas si Terence gamit ang kanyang spirit projection ay sapat na para humanga sa kanya ang magkapatid. Siyempre, ayaw nilang may mangyari kay Jenny. Agad na nakarating silang apat sa kwarto ni Jenny. Kumunat ang noo ni Terence at ginamit ang kanyang spirit sense para maramdaman ang dagat ng kamalayan ni Jenny. Walang bakas ng kanyang espiritu, tila hindi na ito bumalik. Anong nangyayari? Nagkasama silang muli, kaya bakit ganito si Jenny? Saan napunta ang kanyang sinaunang espiritu? Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng pagkabalisa. Kahit na mas mabagal si Jenny, dapat ay nakabalik na siya ngayon. May nangyari bang mali noong nag-teleport? Hindi sana nag-aalala ng ganito si Terence kung normal lang ang hula ni Jenny, pero gumamit siya ng ilang panlilinlang para linlangin ito. Hindi nakakagulat na may nangyari sa kanya pagbalik niya. Dahil dito kaya nag-alala si Terence. Terence, anong nangyari? Bakit hindi pa nagigising si Jenny? May problema ba? Nag-aalala na si Natalie. Maganda ang relasyon nila ni Jenny. Tutal, matagal na silang magkasama. Ang posisyon ni Jenny sa puso niya ay hindi naiiba sa posisyon ni Ning Xiaofei. Nag-aalala rin si Terence, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Pinilit niyang kumalma. Ayos lang. Maaaring mas mahina si Jenny kaysa sa akin, kaya matatagalan pa siya bago makabalik. Huwag kang mag-alala, Majay, gising din siya agad. Naghihinala si Natalie kay Terence, pero dahil hindi pa naman ito nagsinungaling kay Miss Shangguan noon, naniwala ito sa kanya sa huli. Magiging maayos din si Jenny, sabi ni Teresa. Tingnan mo siya, nasa training position pa rin siya. Kung may nangyari sa kanya, magiging katulad siya ni Terence noong nakaraan, nakahiga. Mas nakakakumbinsi ang pahayag na ito, at agad na nakahinga ng maluwag si Natalie, tama. Tama si Sister Tiangang. Kung nasa problema si Jenny, dapat ay nakahiga na siya ngayon. Sa puntong ito, humarap si Natalie kay Terence, Terence, anong nangyari sa iyo sa karaniwang mundo? Bakit mo kinailangan pang hilingin kay Jenny na iligtas ka? Hindi alam ni Terence kung ano iyon, pero nahulaan niya na kapag nawalan siya ng malay, nawalan din ng malay ang katawan niya, at pagkagising, kaya na niyang umupo at mag-practice. Napag-usapan na, ang kanyang katawan ay nasa tugatog na ng huling misteryosong yugto ng Ascension. Tila ang pag-level up ng kanyang espiritu ay maaari ring mag-level up ng kanyang katawan. Sa kasamaang palad, ang prutas ng sentido pang espiritu ay hindi nakapakipakinabang kay Terence. Noong pinipino niya ang spirit tumor, ang natitirang enerhiya ng spirit fruit ay higit pa sa isang normal na spirit fruit. Dahil sa enerhiyang nabuo ng pinong spirit tumor, normal lang para sa espiritu ni Terence na maabot ang rurok ng Mystic Ascension Realm. Gayunpaman, isang antas lang ang itinaas nito at huminto sa rurok ng huling yugto ng Mystic Ascension Realm. Mula noon, alam ni Terence na may limitasyon kung gaano kataas ang level na maaaring i-level up ng espiritu. Kinain niya ang lahat ng natitirang spirit fruit. Malamang na hindi nito hahayaang umunlad pa ang kanyang primordial spirit. Nang makita ang mausisan niyang mukha, nagkibit balikat si Terence, mahabang kwento. Huwag nang magmadali. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye ng nangyari pagkatapos kong pumunta sa secular na mundo mamaya. Gusto mo bang tawagin sina Kuya at Otada para makinig dito ng sabay? Gusto ring malaman ni Tianjie kung ano ang nangyari kay Terence, ngunit naiintindihan niya ang iniisip ni Terence. Dahil nakabalik na ito, nararapat lamang na ipaalam ito kina Therese at Tenshan. Bukod pa rito, hindi pa nagigising si Jenny, kaya kinailangan niyang tanungin silang dalawa. Alam na alam ni Teresa na hindi ganoon ka-simple ang bagay na ito. Binanggit lang niya ito para panatag ang loob ni Natalie. Tumango si Terence, tama. Gusto ko talagang makausap ang magkapatid na ito. May natuklasan akong lugar na tila may koneksyon sa Skyclass Island. Baka makahanap ako ng mga klo kung tatanungin ko sila. Mabuti iyan. Iimbitahan ko agad silang dalawa. Hindi na masyadong nagtanong si Teresa at agad na inayos ang mga taong mag-imbite kay Therese at sa estado ng tension. Kung tungkol naman kay Natalie, siya ay mausisa at maraming tanong. Hindi siya masyadong interesado sa mga lugar na may kaugnayan sa Skyclass Island. Sa halip, siya ay interesado sa mga bagay ng secular na mundo. Madalas itong itanong ni Natalie noong kasama niya si Jenny, pero hindi siya nagsasawa.
Mas maganda pa ngayon na nandito na si Terence. Para maiabala si Natalie sa pag-aalala kay Jenny, hindi siya tinanggihan ni Terence. Casual siyang pumili ng ilang mga interesanteng bagay tungkol sa secular na mundo para marinig niya, at talagang interesado siya. Maging si Milky, na nagmula sa secular na mundo, ay ganoon din. Tutal, lumaki siya sa Snow Valley at wala siyang gaanong alam tungkol sa secular na mundo kaysa kay Natalie. Kahit na ganoon, nakikita pa rin ni Terence ang pag-aalala sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay Jenny. Tila pinipilit lang ng dalawang babaeng ito na ngumiti para hindi sila alalahanin ni Terence. 5,773. Hindi nagtagal at dumalaw sina Terries at Tenchi. Hindi angkop na manatili sa kwarto ni Jenny, ngunit walang nagawa si Terence kundi hayaan silang magkita rito para magtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Kuya Tension, nandito na kayo. Nang makita ang dalawa na pumasok, tumayo si Terence at unang bumati sa kanila. Alam niyang dahil sa kanila kaya napanatili ng Heavenly Pill Pavilion ang ganitong katatagan. Mabuti naman at bumalik na si Kuya Linford. Nag-alala talaga kami. Tumawa si Tenchi habang lumalapit kay Terence at hinawakan ang kamay nito. Gusto na ni Tenchi na pumanig kay Terence noon pa, at hindi na siya nagkasloob na maging mabagal sa pagkakataong ito. Walang pangalawang tao sa Sky Class Island na kayang i-project ang kanilang espiritu ng ganito katagal sa mundo ng mga mortal, at ang kanilang pisikal na katawan ay patuloy na tumataas ang antas sa proseso. Mas nakakagulat pa ito, mas gusto ni Tenchi na pumanig kay Terence. Hindi masyadong nagsalita si Terries, tumango lang siya kay Terence habang nakangiti. Dahil sa kanilang relasyon, hindi kalabisan para sabihing magkaibigan sila, hindi na kailangan ng formalidad. Lahat ng ito ay dahil sa pag-aalaga nina Kuya Tension at Kuya Tension nitong mga nakaraang araw. Para na tayong lahat na pamilya, kaya hindi na ako magpapasalamat pa. Nakangiting sabi ni Terence habang inaanyayahan silang umupo. Hindi masama, iyan ang ibig kong sabihin. Magkakapatid tayong lahat, walang saysay ang mga formalidad. Tumawa ng malakas si Tenchi, palihim na masaya. Talagang itinuring siya ni Terence na parang tunay niyang kapatid, at hindi nasayang ang lahat ng oras niya sa pagtulong dito. Kumaway si Terries at sinabing, hindi mo na kailangang sabihin pa yan. Anong problema ni Hipag Jenny? Bakit hindi ka pa nagigising? Humanga si Terries sa babaeng ito na nangahas na gumamit ng malambot na baluti na nakabalat kayo para subukan ang primordial spirit projection, kaya nagtanong siya. Nagtanong din si Tenchi, hindi ba't siya ang nagkusa na manatili sa secular na mundo at hindi na bumalik? Kung sumama siya sa iyo, bakit hindi pa siya nagigising? Lumubog ang puso ni Terence. Mas lalong nagpalinaw sa masamang kutob niya ang mga sinabi ni Tenchi. Tila may nangyari nga talaga kay Jenny, pero hindi niya alam kung may paraan para maayos ito. Parehong nagpakita ng nag-aalalang tingin sina Natalie at tiyang ang Milky. Si Tenchi ay isang bihasang lalaki, agad niyang napagtanto na may mali siyang nasabi, kaya't tumawa siya at sinabing, mukhang hindi maganda ang direksyon ng hipag na si Jenny. Malamang naligaw siya pabalik. Maya-maya, ang kanyang sinaunang espiritu ay kusang babalik sa kanyang katawan. Alam ni Terence na nagbibiro lang si Tension para aliwin ang mga babae, pero hindi naman siya ganoon katanga para magtanong. Mas mabuting tanungin na lang si Tension ng sarilinan mamaya, pero mukhang wala naman siyang masyadong alam tungkol sa sitwasyong ito. Hindi lubos na nagtiwala sina Natalie at ang iba pa sa Tenchi, ngunit medyo nakaramdam sila ng kaunting kapanatagan. Iniba ni Terence ang usapan, siya nga pala, ang dalawa kong kapatid, noong umalis ako sa mundo ng mga mortal sa pagkakataong ito, aksidente kong natuklasan ang isa pang eroplano. Ito ay tinatawag na sinaunang maliit na Jangho. Bagamat ang espiritual na chi doon ay hindi kasing sagana ng isla na may uri ng langit, maganda pa rin ito. Bago ako pumunta roon, ang pinakamataas nilang antas ng cultivation ay ang tuktok ng bagong yugto ng kaluluwa. Tanging ang mga royal sea beast lamang ang makakarating sa yugto ng profound. Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong lugar. Nagpakita ng interes si Tenchi, pero wala naman siyang pakialam. Sinasabayan lang niya ang pagtatangka ni Terence na maliitin ang usapan. Ganito rin ang nangyari sa Terries. Ang lugar kung saan ang pinakamataas na cultivation ay maaari lamang umabot sa rurok ng bagong soul realm ay isa lamang mababang antas ng cultivation plane.
Hindi ito dapat bigyang pansin. Bagamat ang lakas ng Jiangho noong unang panahon ay mas malakas kaysa sa sekular na mundo, para sa kanila ay walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng Jiangho noong unang panahon at ng sekular na mundo. Hindi naman kakaiba ang magkaroon ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban, bahagyang ngumiti si Terence. Ang kakaiba ay halos kapareho lang ng istruktura ng kapangyarihan dito ang ating Sky-class island. Anong ibig mong sabihin na magkapareho ang istruktura ng kapangyarihan? Natigilan si Tenchi at nagtanong ng may pagkalito. Ganito na lang natin sabihin. Nang pumasok ako sa maliit na Jiangho ng sinaunang panahon, ako ang naging Grand Marshal tiyuhin ng sekta ng Berdeng Ulap ng North Island. Ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island ay isa sa mga sekta ng North Island Alliance. Ang dalawa pang sekta ay ang Skyward Sect ng North Island at ang malalim na lihim ng North Island. Bahagya ng umiti si Terence habang iniunat ang kanyang palad at itinupi ang tatlong daliri. Naakit si Natalie sa mga pangalan ng tatlong sektang ito. Siya ang apo ni Truett, ang Panginoon ng tumataas na Sky Pavilion. Magiging kakaiba kung hindi niya bibigyang pansin ang tatlong sektang ito. Terence, totoo ba ang sinabi mo? Hindi napigilan ni Natalie na magtanong habang kumukurap pa ang malalaking mata nito ng ilang beses. Siyempre naman, totoo. Tumango si Terence, hindi rin ako makapaniwala noong una kong narinig ang tungkol sa tatlong gate ng North Island Alliance. Hindi, ang sinasabi ko lang ay magiging Marshal Grand Uncle kanila kapag pumunta ka roon. Paano ka nagbago? Putol ni Natalie sa sinabi ni Terence at nagtanong ng may kuryosidad. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Akala niya ay nagtataka lang si Natalie tungkol sa pagkakatulad ng mga pangalan ng tatlong sekta, pero hindi naman pala ganoon. Ang inaalala niya ay ang pagiging Grand Uncle Master ni Terence, at ang dalawang bagay na ito ay walang kaugnayan. Bihira lang talaga silang mag-usap. Sige, pareho lang naman talaga ang dalawang bagay na ito. Nagpasya si Terence na isantabi ang ibang mga sekta at nagpatuloy, ako ang naging Marshal Grand Uncle ng Green Cloud School ng North Island dahil ang kanilang cultivation method ay kapareho ng cultivation method ng aming Green Cloud Pavilion. Bukod pa rito, isa lamang itong hindi kumpletong cultivation method at martial technique, kaya doble ang pagsisikap at kalahati ang resulta. Natapos ko ang cultivation method at martial technique ng Green Cloud School, at sinabi kong ito ang primordial spirit ng senior ng sinaunang Green Cloud School, kaya ako ang naging Marshal Grand Uncle. Agad na napasigaw si Natalie, may ganoong bagay ba? Hindi lang pare-pareho ang mga pangalan, kundi pati na rin ang mga pamamaraan ng cultivation. Kung ganoon, ang Rising Sky Sect ba sa North Island ay pareho rin ng ating Rising Sky Pavilion? Maaari rin ba akong maging Marshal Grand Uncle noon? Ngumiti si Terence. Hindi lamang siya ang dakilang tiyuhin mayor ng sekta ng kalangitan ng North Island, siya rin ang ninuno ng pamilyang Shangguan. Tama, totoo iyan. Ang Rising Sky Sect at ang Profound Secret Sect ay parehong naglilinang ng mga teknik at sining ng Rising Sky Pavilion at Profound Secrets Pavilion ng ating Sky Order Island. Siyempre, hindi pa kumpleto ang mga ito. Bukod doon, nariyan din ang Shangguan clan na malaya mula sa Rising Sky Sect, pati na rin ang Snow Sword Sect, Five Element Sect, at ang Tension clan na kapareho ng Sky Order Island. Tiningnan ni Terence si Tenchi ng may kahulugan. Hindi siya makapaniwala na hindi magre-react ang lalaki sa pagbanggit sa pamilyang Tension. Gaya ng inaasahan, nanlaki ang mga mata ng Tension State nang marinig ang pamilyang Tension. Mas nagulat pa siya kaysa noong marinig ni Natalie na ang pamilyang Shangguan ay naging malaya na mula sa Skygate. 5,774. Kapatid na Linford, sinabi mo ba na mayroon talagang isang angka ng tension sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, at ang mga pamamaraan ng martial arts na ginagamit nila ay mga labi ng mga pamamaraan ng martial arts ng ating angka ng tension? Hindi talaga makapaniwala si Tenchi at nagtanong ng walang malay. Hindi mababa ang kanyang katayuan sa pamilya, ngunit hindi pa niya naririnig ang tungkol sa anumang maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, ni hindi rin niya narinig ang anumang ibang lahi ng pamilyang Tension na gumagala sa labas. Tama iyan, at ako ang may pananagutang sabihin sa iyo na lahat ng sekta na matatagpuan sa Sky-class Island sa sinaunang mundo ng martial arts ay gumagamit ng mga hindi kumpletong pamamaraan ng sektang iyon. Kasama na ang pamilyang Aotian at ang pamilyang Shangguan.
Ito ang gustong ipaliwanag ni Terence, at detalyado pa niyang ipinaliwanag ang tungkol sa martial arts at mga pamamaraan ng cultivation ng pamilyang Autian. Namangha ang estado ng tensyon at ang Terries, at sinimulan nilang hulaan ang pinagmulan ng maliit na Jiangho ng sinaunang panahon at ng isla ng Sky Order. Kung tungkol naman sa bloodline na gumagala sa labas, ang estado ng tensyon ay nagulat lamang ng ilang sandali bago ito nawala sa isipan. Tutal, maraming branch family sa branch family ng kanilang pamilya, kaya ang pagkakaroon ng isa pang bloodline ay baliwala lang. Gayunpaman, ang maliit at sinaunang mundo ng mga manlalaban ay medyo interesante. Terence, bro, ang aming bahay na Autian ay isang sinaunang pamilya. Hindi ko alam ang tungkol dito, pero ang pinakamatanda sa aming pamilya ay maaaring may ilang impormasyon. Babalik ako at magtatanong, at marahil ay malalaman ko ang kasaysayan sa pagitan ng sinaunang mundo ng Marshall at Sky-class Island, na unawaan ni Tenshi na sinusubukan ni Terence na makakuha ng ilang impormasyon mula sa kanila, kaya agad siyang nangako. Nagkibit balikat si Terries at sinabing, Kuya, alam mo naman na wala akong pamilyang mapagtanungan. Hindi ko pa ito naririnig noon. Kaya, hihintayin ko na lang na bumalik si Island Master Tension at magtanong. Pagkatapos, makikinig ako kasama mo. Bahagyang ngumiti si Terence, ayos lang. Hindi naman importante. Sinasabi ko lang. Huwag mo nang pansinin. Dahil hindi alam ng dalawa ang tungkol sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, nagpa siya si Terence na tanungin si Truett kung narinig na ba niya ito sa hinaharap. Tungkol naman sa mga nakatatanda ng pamilyang Autian, wala siyang mataas na inaasahan sa kanila. Matapos ang ilang sandali pang pag-uusap, hindi pa rin sumasagot si Jenny. Ang tanging magandang balita ay nasa kanyang cultivation posture pa rin siya. Nangangahulugan ito na hindi pa namamatay ang kanyang primordial spirit. Isa itong ginhawa. Inutusan niya sina Teresa at Milky na dalhin si Natalie upang maghanda ng pagkain para kina Terries at Tension. Isa rin itong sulo-salo para kay Terence. Sinamantala ni Terence ang pagkakataong ito upang tanungin ang dalawa tungkol sa kanilang mga opinyon tungkol sa kalagayan ni Jenny. Hindi nagbago ang resulta. Hindi pa rin alam ng dalawa kung ano ang nangyayari. Ang tanging masasabi lang nila ay babalik sila at maghahanap ng karagdagang impormasyon at magtatanong sa iba. Hindi mo kailangang mag-alala. Hanggat hindi lumala ang kalagayan ng hipag, tiyak na mahahanap natin ang kanyang sinaunang espiritu. Tiyak na tutulungan kita dito. Tinapik ni Tenshi ang balikat ni Terence at same time na nangako. Sana nga. Marahang bamaantong hininga si Terence. Ginamit lang ni Jenny ang kanyang Yuan Shen projection para sa kanya. Kung may mangyari sa kanya, hinding-hindi mapapatawad ni Terence ang sarili niya. Lumapit si Milky at sinabing handa na ang piging. Hindi na lang tinanong ni Jenny ang tanong ng tatlo at bumaba na para kumain. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon at sa secular na mundo. Pagkatapos ng 3 beses na pag-inom, nagtanong si Tenshi ng may kuryosidad, Kuya Terence, nasa tugatog ka na ng huling yugto ng mahiwagang ascension, paano mo nagawa iyon? Ayon sa sentido komon, pagkatapos maabot ang yugto ng pagsikat ng Zuan, napakahirap pataasin ang antas ng isang tao. Kahit na mayroon ka ng Zuan Racing Pill, bihira lang iyon. Bukod pa rito, hindi mo ito maaaring inumin habang wala kang malay. Pero maaari kang automatikong mag-level up ng tuloy-tuloy, nagawa nitong parang isang celestial na nilalang si Kuya. Si Terries ay labis na nauusyoso tungkol dito. Noon, gusto niyang makalusot sa yugto ng profound, ngunit lahat ng kanyang mga meridian ay nasira. Kung hindi dahil sa tulong ni Terence, isa na sana siyang pilay ngayon. Hindi mahalaga kung siya ang numero 1 bagong soul cultivator o hindi sa wakas ay naabot na niya ang maagang yugto ng misteryosong ascension, ngunit mabagal ang kanyang bilis sa pagsasanay. Makakatulong kung masasabi sa kanya ni Terence kung paano niya ito nagawa. Pakiramdam ni Tenshi ay hindi tamang itanong ito pribasya naman ito ni Terence, kung tutuusin. Kalokohan lang yan ang kapatid ko. Mas mabuting huwag nang sabihin ang ganitong bagay para hindi mailabas. Masama yan. Bahagyang ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay. Wala akong hindi masabi. Kapatid na Tension, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Sa totoo lang, nabanggit ko na ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts ay pangunahing nagpapagaan ng kanilang espiritual na pandama.
Ginamit pa nila ang kanilang espiritual na pandama upang paikliin ang apoy ng pil kapag piniinom nila ang mga tableta. Sa kanilang mundo, hanggat tumataas ang antas ng kanilang espiritual na pandama, bubuti rin ang lakas ng kanilang pisikal na katawan. Kaya, bumuti rin ang aking pangunahing katawan dahil sa pagtaas ng antas ng aking espiritual na pandama. Ganito pala. Isa nga itong kahangahangang pamamaraan, karapat-dapat nating sanggunian. Gulat na bulalas ni Tenshi. Ang pagtaas ng espiritual na pandama ay maaaring humantong sa pagtaas ng pisikal na lakas. Nakakalungkot na wala siyang anumang mga diskarte sa paglilinang ng espiritual na pandama. Kung hindi, agad na sinimulan ni Tenshi ang paglinang ng kanyang espiritual na pandama. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Teries. Malamang ay pinag-iisipan niya kung angkop ba sa kanya ang paraang ito, ngunit hindi pa siya sigurado sa ngayon. Inilagay ni Terence ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mga mata, kinuyam at binubuka ang kanyang kamao. Pagkaraan ng ilang beses, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Matapos ang mahabang panahon, nasanay na siya sa estado ng isang sinaunang espiritu. Medyo nahirapan talaga siyang umangkop sa biglaang pagbabalik sa kanyang pangunahing katawan. Akala niya noong una ay mas magiging malakas pa siya pagkatapos niyang bumalik sa kanyang katawan. Sa katunayan, ang isang primordial spirit body na nakapag-master na ng paraan ng spiritual awareness attacks ay kayang gawin ang lahat ng kaya ng katawan. Sa labanan, kaya pa nga niyang magbago sa isang primordial spirit state at baligtarin ang sitwasyon ng hindi inaasahan. Kaya ano pa ang silbi ng pag-alis sa katawang ito? Sa katunayan, si Terence ay talagang napunta sa isang walang patutunguhan. Kung walang katawan, gaano man kalakas ang Yuan Shen, para itong isang damong walang ugat. Halimbawa, nasa Jade Space niya ang Yuan Shen ng Qinglong. Sasabihin niya kay Terence kung gaano kalaking kawalan ang mawalan ng katawan. Labis na interesado si Tenshi sa pamamaraan ng paglilinang ng sinaunang mundo ng martial arts, kaya marami siyang itinanong tungkol dito. Sumagot si Terence nang walang itinago, ngunit wala siyang ibinunyag na anumang mahalagang bagay. Ang taktika sa pakikipaglaban ng kapalaran ng langit ay taglay lamang ni Terence para sa banal na sentido, at wala siyang nakuhang anumang sining ng practitioner sa lugar na ito sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Isa itong pagkakamali, maaari siyang mangolekta ng ilang sining ng practitioner sa lugar na ito sa susunod na pagpunta niya roon at dalhin ang mga ito sa Sky Class Island para sa pagsasanay ng kanyang mga kakilala. Maaari rin niyang i-auction ang mga walang silbi o ipagpalit ang mga ito sa isang bagay na kapakipakinabang. 5,775. Kung tungkol naman sa mga espiritual na ugat at espiritual na bunga, hindi niya ibebenta ang mga ito. Maaari niyang ibigay ang ilan sa mga espiritual na ugat sa iba, ngunit wala na siyang pakinabang sa mga espiritual na bunga. Gusto niyang makita kung may recipe na maaaring gamitin ang mga ito para sa mga tableta. Kung magagawa niya ang mga ito bilang mga tableta, hindi lamang tataas ang dami, mas maganda rin ang epekto kaysa sa direktang pagkain ng mga ito. Napakaraming tao sa paligid ni Terence, at hindi kayang matugunan ng 10 spirit sense fruit ang kanyang mga pangangailangan. Ang paggawa nito bilang tableta ang pinakamahusay na pagpipilian. Alam ni Teries na si Terence ay isa ring nagsasagawa ng creation battle technique, ngunit maraming tanong ang hindi niya maitanong sa harap ni Tension. May mga bagay lamang siyang maitatanong tungkol sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, sa pag-aakalang makakausap niya si Terence ng privado mamaya, marahil ay makakatulong ito sa kanya na mapabuti ang kanyang creation battle technique. Habang nagkakasundo ang host at ang mga bisita, nagsimula ang mga paghihigpit sa labas ng Heavenly Elixir Pavilion. Dahil sa pagbabalik ni Terence, kinailangang magsara ng maaga ang Heavenly Elixir Pavilion ngayon. Medyo kakaiba na may taong sadyang nandito. Lumabas si Teresa para tingnan at naging pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Dimitri. Anong ginagawa niya rito? Tanong ni Terence gamit ang kanyang spirit sense na may kuryosidad. Alam ba ng medicine sect na nakabalik na siya kaya lumapit siya para bumati? Mukhang hindi naman ganoon kaganda ang relasyon ng dalawang panig, di ba? Habang wala si Terence, ang makalangit na Elixir Pavilion ay patuloy na pinipigilan ng sikat na sekta ng medisina. Hindi lang sila nagdudulot ng gulo sa panlabas na anyo, gumawa rin sila ng maliliit na galaw sa dilim. Kung hindi dahil sa proteksyon ni Tenshi, hindi sana makakatagal sina Teresa at ang dalawa pa. Huwag na lang natin silang pansinin, ha?
Bailing ni Teresa kay Terence. Bihira akong maging masaya, kaya ayokong mawala ng sigla ang mga taong ito. Wala naman talagang pakialam si Terence, alam niyang hindi maganda ang ugnayan ng Medicine Sect at ng Heavenly Elixir Pavilion, pero kakabalik lang niya at ayaw niya munang gumawa ng gulo para sa kanila. Maaari siyang maghintay ng ilang araw. Gayunpaman, ayaw nila itong pansinin, ngunit ayaw sumuko ni Dimitri. Nang makita niyang walang sino man ang nagbukas ng pinto ng makalangit na Elixir Pavilion, direktang hinawakan niya ang restriction ng may matinding puwersa. Kung hindi dahil sa mga patakaran ng gitnang isla na nagbabawal sa pag-atake sa restriction ng tindahan, maaaring nilabag niya ito ng direkta. Nanlamig ang mukha ni Terence. Ayaw niyang makialam sa mga payaso na ito. Mukhang hindi nila malalaman kung sino sila hanggat hindi sila tinuturuan ng leksyon. Iniunat ni Terries ang kanyang kamay at sinabing, "Kuya, hindi mo na kailangang isapuso pa yan. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Bihira ka lang makabalik. Dapat kang magpahinga ng mabuti." Pagkatapos niyang magsalita, tumayo si Terries at lumabas. Pagkatapos buksan ang selyo, tumayo siya sa labas ng gate kasama sina Teresa at Milky. "Dimitri, anong ginagawa mo? Kung gusto mong bumili ng mga gamot, pumunta ka ng maaga bukas." Pagkalabas ni Teresa, walang anumang paggalang niyang sinabi kay Dimitri. Nitong mga nakaraang araw, ang Sky Elixir Pavilion ay napigilan ng Sky Elixir Pavilion na pinamumunuan ni Dimitri. Ngayong nakabalik na si Terence, nagkaroon na ng lakas ng loob si Teresa. Siyempre, hindi sila magiging mabait kay Dimitri. Si Tony, na nakasunod kay Dimitri, ay sumigaw, "Walang hiya. Anong katayuan mo? Paano ka nang ahas na magsalita kay Master Zing ng ganyan? Mayroon ka bang respeto sa mga nakatataas sa iyo? Hindi nakakapagtaka na ang iyong Heavenly Elixir Pavilion ay humihina na. Ano ka ba?" Putol ni Terries kay Tony nang may malamig na ngiti at humakbang paarap, "Sino ka para sabihin kung ano ang kalagayan ng kapatid ko? Paano mo nagawang ituro ang kapatid ko? Naniniwala ka bang papatayin kita ngayon din?" Namutla ang mukha ni Tony at agad siyang umatras. Hindi peke ang reputasyon ng landas sa langit. Kung sinabi niyang pumatay, papatay talaga sila. Tumawa si Dimitri at tinapik ng ilang beses, "Ang Panginoon ng Isla ng Bisyo sa langit ay talagang kahanga-hanga, nang ahas na sabihin na papatayin niya ang mga tao ng ating sekta ng medisina sa kalye." Ang buong distrito ng Nakajima ay pinamumunuan ng landas ng Terries. Ako, si Dimitri, isang alchemist sa ikapitong baitang, ay halos matakot sa iyong prestihiyo at lumuhod. Tinitigan siya ni Terries at sinabing, "Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag mo akong bigyan ng mga walang kwentang bagay na yan. Anong klaseng kalokohan yan, Seventh Realm Alchemist? Ganyan ba kabihira yan? Subukan mong humakbang pasulong." Nanigas ang mukha ni Dimitri. Hindi talaga siya nang ahas na humakbang pasulong. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng lalaking ito mula sa landas ng langit? Hinanda ni Tony ang sarili at tinulungan si Dimitri, hindi man lang makapag-abala si Grandmaster Zing na makipag-usap sa isang magaspang na taong katulad mo. "Tiyangang, makinig ka. Alam mo ang kasalukuyang sitwasyon ng iyong Heavenly Pill Pavilion. Isa na ring papuri ang pagsasabi mong walang tao sa pintuan. Paano? Ibigay mo ang iyong tindahan ng pansit sa sikat na sekta ng gamot. Hindi ka namin tatretuhan ng masama." Tumawa ng malakas si Terries. Nakakatawa talaga ito. Walang kwenta ang sikat mong sekta ng medisina. Paano ka naglakas loob na pumunta rito para kamuhian kami? Umalis ka na. Huwag mo na akong piliting sabihin pa yan sa pangalawang pagkakataon. Terries, narito tayo para pag-usapan ang negosyo. Sa paggawa nito, sinusubukan mo bang gamitin ang iyong katayuan para sa pansariling pakinabang? O gusto mong apihin ang iba? Ngumiti si Dimitri nang may masamang hangarin. Kung mahahawakan niya ang kahinaan ni Terries at maalis ito sa daan, maaari niyang paalisan ang mga taong kakampi niya. Pagkatapos, maaari niyang alisin ang gumaganap na Panginoon ng isla ng Estadong Ocean, at si Nakajima ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Kaya naman, umaasa si Dimitri na magkakamali ang landas ng langit. Kapag nagkamali lamang siya saka magkakaroon ng pagkakataon ng sikat na sekta ng medisina na makapatay ng 3 ibon gamit ang isang bato.
Malamig na sumagot si Teresa, sinabi na ng kuya ko na ang Heavenly Pill Pavilion ay hindi makikipagnegosyo sa sikat na sekta ng medisina. Kahit na gusto pa naming sakupin pa rin namin ang teritoryo ng sekta ninyo. Hindi kayo malugod na tinatanggap dito. Narinig mo ba ako ng malinaw ngayon? Kung malinaw na ang lahat, umalis ka na. Bahagyang natigilan si Dimitri. Gusto niyang patuloy na makipagtalo sa kanya si Terries, ngunit hindi niya inaasahan na si Teresa ang mangguna sa usapan ng ganito kay Terminado. Sandali, hindi niya alam ang sasabihin, at tanging isang tingin lang ang nagawa niya kay Tony. Naintindihan ni Tony ng palihim. Bagamat medyo natatakot siya sa Terries, inakala niyang isa itong komersyal na kalye at hindi basta-basta maglalakas loob na umatake ang Terries. Sa wakas ay mas naging matapang siya, itinaas ang kanyang mga manggas, at humakbang paarap, sumisigaw, ang lakas ng loob mo. Isang Heavenly Pill Pavilion na malapit ng magsara ay talagang nang-ahas na sabihin na gusto mong sakupin ang teritoryo ng aming sekta. Ito ay simpleng. Wala siyang oras para magsalita, at malamang ay hindi na niya ito masabi pa, dahil hinawakan ni Terries ang leeg niya at binuhat siya patayo. Terries, anong ginagawa mo? Bilasan mo siyang ibaba, kapag naglakas loob kang hawakan kahit isang hibla ng buhok niya, patay ka. Biglang nagbago ang mukha ni Dimitri, ngunit lihim siyang nagulat sa kanyang puso. Talagang nahuhulog ang loob ng lalaking ito. Hanggat gagamitin niya ang dahilan na ito, maaaring pag-isahin ni Dimitri ang ilang tao upang i-impeach si Terries. Sa oras na iyon, magiging natural na pilitin siyang bumaba sa pwesto. Sumulyap si Terries kay Dimitri nang may paghamak at sinabing, talaga. Kung gayon, tingnan natin kung paano ako mamamatay. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, pinakawalan niya ang tunay na chi mula sa kanyang palad at dinurog ang ulo ni Tony. Ang kanyang ulo ay naging ulap ng ambon ng dugo at bumagsak sa lupa. Napanganga ang mga nanood sa gulat. Walang sino man ang nag-akala na ang landas ng langit ay talagang maglalakas loob na patayin siya. 5,776. Natigilan din si Dimitri. Hindi niya inaasahan na papatayin ni Terries ang mga tao sa kalye ng ganito katindi. Nang makita niya ang malamig na mga mata ni Terries, biglang nanlamig ang kanyang puso. Hindi niya maiwasang umatras ng 2 hakbang, natatakot na baka patayin siyang muli ni Terries. Walang pakialam na sabi ni Terries, nilabag ng taong ito ang mga regulasyon sa kaligtasan ng gitnang isla. Malinaw na hindi siya pinapasok ng Heavenly Elixir Pavilion. Pumasok pa nga siya nang walang pahintulot sa tindahan. Kaya naman, agad siyang napatay. Isa itong babala. Tandaan, walang sino man ang pinapayagang padalos-dalos na pasukin ang mga tindahan sa gitnang isla. Natulala si Dimitri. Akala niya noong una ay walang kabuluhan ang pagkamatay ni Tonexen. Mabuti na lang at magagamit niya ito bilang isang paraan laban sa kalooban ng langit, at napakalaki nito, sapat na para patayin ang kalooban ng langit. Hindi niya inaasahan na ang landas ng langit ay magkakaroon ng ganito kalaking dahilan sa huli. Ang pagpasok ng walang pahintulot ay parang pagnanakaw. Ang pagnanakaw sa isang tindahan sa Nakajima ay karapat-dapat talagang mapatay agad. Pero ang tanong, paano naging pagnanakaw sa tindahan ang pagsuso ni Tony? Hindi niya ito gagawin kahit na may 2 pa siyang lakas ng loob. Gayunpaman, hindi naman makatwiran ang mga sinabi ni Terries. Nilinaw na ni Teresa na hindi sila malugod na tinatanggap dito, ngunit hanggal pa ring humakbang pasulong si Tony Faye. Nandito na sila sa lugar kung saan na-trigger ang selyo, at ang isang hakbang pasulong ay nangangahulugan ng pagpasok sa aktwal na saklaw ng Heavenly Pill Pavilion. Sasamantalahin ni Terries ang pagkakataong patayin sila sa isang suntok lamang, at ang bangkay na walang ulo ay nakahiga pa rin sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tiningnan ni Dimitri si Terries nang may hinanakit. Alam niyang walang kabuluhan ang pagkamatay ni Tony Faye dahil makatwiran naman ang pagkamatay ni Terries. Bagamat medyo hindi makatwiran, wala naman talagang problema. Sa pinakamarami, parang paggawa lang ito ng bundok mula sa isang maliit na buntan. Anong problema? Hindi ka ba mawawala? Gusto ba niyang kunin ang bangkay niya? Kung gayon, halika rito. Malamig na tiningnan ni Terries si Dimitri at sinabing,
Ang kanyang balak pumatay ay nakadirekta kay Dimitri nang walang itinatago. Hindi hanggal si Dimitri. Kung pupunta siya roon para tulungan si Tony na higupin ang bangkay, at sasabihin ng Terries na kasabwat niya si Tony para nakawin ang makalangit na Elixir Pavilion, mapapahamak siya ng husto. Para sa sarili niyang kaligtasan, tiyak na hindi siya makakapunta roon. Terries. Sa tingin mo ba ay magagawa mo ang anumang gusto mo dahil lang ikaw ang Vice Island Master ng Nakajima? Lahat ng mata ay nasa kanya. Hindi ikaw ang magdedesisyon sa nangyayari, Emph. Hindi lang ikaw ang Vice Island Master sa Nakagama. Hindi naglakas loob na sumulong si Dimitri, ngunit hindi rin siya umalis. Sa halip, patuloy niya silang hinamon. Siyempre, hindi kailanman papasok si Dimitri sa makalangit na Elixir Pavilion nang walang pahintulot ni Teresa. Hanggat maglalakas loob si Terries na lumabas at hawakan siya, magkakaroon siya ng sapat na dahilan para kasuhan si Terries. Kung makukuha nila ang posisyon bilang bise-isla, mas magiging matatag ang kapangyarihan ng sikat na sekta ng medisina sa Middle Island. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo, may paghamak na sabi ni Terries. Ibalik mo muna ang aso mo. Pagkatapos sabihin iyon, sinipa niya ang walang ulong katawan ni Tony patungo kay Dimitri. Dahil alam niyang hindi nang ahas ang walang lakas ng loob na tulisang ito na lumapit para kunin ang bangkay, tinatimad na kausapin siya ng Terries. Teresa, tere na at kumain na tayo. Hindi mo na kailangang mag-abala pa sa mga nakakabagot na taong ito. Sigaw ni Terries kay Teresa at naghanda ng pumasok. Noon pa man ay matapang na si Terries, ngunit maingat din siya. Ang pagpatay kay Tony Faye ngayon ay parang putol sa isa sa mga braso ni Dimitri, at wala nang makitang anumang magagamit si Dimitri laban sa kanya. Isa na itong maliit na tagumpay, at sa pagbabalik ni Terence, maganda ang kanyang kalooban. Hindi pa huli ang lahat para alagaan si Dimitri sa hinaharap. Nakakamangha talaga ang Heavenly Vice Island Master. Malamig na sabi ng isang tao sa di kalayuan. Kasabay nito, mabilis siyang papalapit. Huminto si Terries, lumingon at sinabing, Morten, handa ka ring makialam, di ba? Napuno ng saya ang mukha ni Dimitri. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, Panginoong unang isla, dumating ka sa tamang panahon. Napakayabang talaga nitong si Terries. Nangahas pa siyang pumatay ng tao sa harap ng napakaraming tao. Ngayon, umaasa ako na itataguyod ni Panginoong Wu ang hustisya para sa ating sikat na sekta ng medisina. Puno ng katwiran ang mukha ni Morten Wu. Inabot niya ang kamay para pigilan si Dimitri sa mga salita at sinabi ng may seryosong ekspresyon, huwag kang mag-alala, Alchemist Zing. Bilang Vice Island Master ng Middle Island, hindi ko kailanman kukonsintihin ang sinumang umaabuso sa kanilang kapangyarihan para sa pansariling pakinabang o mang-aapi sa iba. Tiyak na iimbestigahan ko ang bagay na ito at bibigyan ng paliwanag ang lahat. Nagpakita ng pangungutya ang mukha ni Terries. Walang pakialam niyang sinabi, talagang walang kinikilingan at hindi natitinag si Vice Island Master Wu. Hindi mo na kailangang mag-imbestiga at mayroon ka ng conclusion, di ba? Una nang sinabi ni Morten na hindi niya kukonsintihin ang sinumang umaabuso sa kanilang kapangyarihan para sa pansariling pakinabang at mang-aapi sa iba. Pagkatapos, sinabi niya na tiyak na iimbestigahan niya ng mabuti ang bagay na ito. Katumbas nga ito ng pagtatakda ng tono. Ibig sabihin, ang Terries ang mali. Sino mang may matalinong mata ay makakaintindi, ngunit walang sino man ang nangahas na maging kasing direkta ni Terries. Gayunpaman, alam ng lahat na sa mga Vice Island Masters ng Middle Island, sina Terries at Morten ay hindi kailanman naging maayos ang kanilang relasyon. Normal lang sa kanila ang magkaroon ng ganitong sitwasyon ng pagtatalo. Terries, kahit isa ka sa mga Vice Island Masters, may kapangyarihan pa rin akong imbestigahan ka. Hindi problema para sa iyo na sabihing wala akong kinikilingan. Terena, pag-uusapan natin yan pagkatapos nating bumalik at mag-imbestiga. Malamig na sabi ni Morten kay Terries. Hindi mahalaga kung may nagawang mali si Terries o wala. Hanggat nahuli siya, palaging may paraan para makahanap ng puwang. Hindi na kinailangang magbigay ng anumang utos si Morten. Ang 8 gwardya na sumunod sa kanya rito ay agad na kumalat at pinalibutan ang buong kalsada ng Terries.
Sa usapin ng lakas, ang 8 taong ito ay hindi man lang kayang tapatan si Teries. Gayunpaman, kinakatawan nila ang distrito ng Nakajima. Kung maglalakas loob si Teries na lumaban o kahit saktan ang sinuman sa kanila, mas magiging madali para kay Morten na makausap sila. Gayunpaman, wala talagang pakialam si Teries kay Morten. Sa halip, tumawa siya at sinabing, "Morten, isa ka lang simpleng managing vice island master, akala mo ba napakagaling mo dahil lang sa paulit-ulit mong sinasabi yan? Nangahas ka pa talagang magpadala ng mga tao para hulihin ang isang vice island master nang walang anumang ebidensya, ang lakas ng loob mo. Walang pakialam na sumangot si Morten, walang ebidensya. Hindi ba ebidensya ang mga bangkay sa lupa at ang mga nakapaligid na saksi? Isa pa, si Alchemist Singh ang direktang saksi. Teries, ipinapayo ko sa iyo na kumilos ka ng maayos. Kung maglalakas loob kang lumaban, kahit ang Island Master na si Tension ay hindi ka mapoprotektahan. Bakit ko dapat protektahan ang Panginoon ng Isla ng Bisyo sa langit? Isang medyo hindi nasisiyahang boses ang nagmula sa pavilion ng Pildores sa langit, na naging dahilan upang magbago ang ekspresyon ni Morten. Hindi ba tiyon ang boses ng Island Master na si Tension na nabanggit ni Morten? Ano ba to? Bakit walang nagsabi sa kanya na pumunta rin si Tenshi sa Heritage Elixir Pavilion? Habang nagbabago pa rin ang ekspresyon ni Morten, dahan-daang lumabas si Tension at tiningnan siya ng may malamig na mga mata. Pagbati, Island Master Tension. Sabay-sabay na yumuko sina Morten, Dimitri, at ang 8 gwardya na nakapalibot kay Teries, nakaramdam ng lamig sa kanilang likuran. 5,777. Sa totoo lang, wala talaga silang natanggap na balita tungkol sa pagpunta ni Tenshi sa Heavenly Pill Pavilion. Sumugod agad si Tenshi pagkatanggap niya ng balita tungkol sa pagbabalik ni Terence, pero ayaw niyang magdulot ng gulo, kaya pumunta siyang mag-isa nang hindi nagpapaalam kahit kanino. Nakilala lang ni Teries si Tenshi pagpasok niya sa bulwagan. Pangalawang guro ng Isla Wo, ganito ba ang pagharap mo sa mga hindi pagkakaunawaan? Ang galing naman ng pamamaraan mo. Sa palagay ko, ikaw ang dapat na maging Panginoon ng isla sa gitnang isla na ito. Nangangahas ka pang ang kumilos ng padalos-dalos kapag may kinalaman ito sa isang pangalawang guro ng isla. Ito ay isang katapangan na wala kahit ang aking estado ng tension. Hindi masama, hindi talaga masama. Walang pakialam na sabi ni Tenshi. Walang galit sa kanyang mga salita, ngunit kahit ang isang hanggal ay masasabing medyo hindi siya nasisiyahan kay Morten. Gusto sanang maging mabuting panig ni Tenshi kay Terence, ngunit nangyari ito pagkatapos bumalik ni Terence. Mapapaisip ang sinumang normal na tao kung ano kaya ang magiging ugali niya bago siya bumalik kung ganito na siya noon. Bagamat si Tension pa rin ang gumaganap na Island Master, ang insidenteng ito ay nagpahiya sa kanya, kaya natural lamang na hindi siya natuwa. Kung naramdaman ni Terence na hindi naalagaan ng maayos ni Tension ang Heavenly Elixir Pavilion pagkatapos ng Spirit Projection, hindi ba't nasayang lang ang lahat ng kanyang pagsisikap? Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa noo ni Morten. Hindi lamang mas mataas ang antas ng cultivation at status ni Tenshi kaysa sa kanya, kundi hindi rin niya kayang saktan ang pamilyang Tension sa likod niya. Ang mga kahihinatnan ng pagkakasala kay Tenshi ay 1,000 beses na mas malala kaysa sa pagkakasala sa kalooban ng nag-iisang langit. Panginoon ng isla, ang Panginoon ng langit na bisyo ay hayagang pumatay ng mga tao rito. Labag ito sa pagbabawal. Gusto ko lang ibalik ang Panginoon ng langit na bisyo upang mapatunayan ang sitwasyon, kung sakaling ang mga tsismis sa gitnang isla ay hindi pabor sa Panginoon ng langit na bisyo ng isla. Sabi ni Morten habang yumuyuko sa Tenshi. Ang kanyang saloobin ay lubos na magalang, at ang kanyang saloobin ay lubos na mapagkumbaba. Kahit na palihim na nakikipagsabuatan sina Morten kasama sina Dimitri, Nantian Aurora, at ang iba pa upang palayasin ang Teries at ibagsak ang posisyon ng Tension State bilang acting island lord, hindi siya nangahas na ibunyag ang kahit isang bahagi nito sa ibabaw. Kung hindi, ang paghihiganti ng pamilya Tension ay hindi niya kayang tiisin. Walang ekspresyong sinabi ni Tenshi, nasaksihan ko ang buong insidente. Walang mali sa ginawa ni Vice Island Master Tian.
Sa kabaligtaran, si Dimitri, isang alchemist sa ikapitong realm, ay gumawa ng malaking ingay sa harap ng kanyang tindahan at ginulo ang kaayusan ng publiko. Vice Island Master Wu, hindi ba dapat mo bang imbitahan muli si Alchemist Zing para mag-usap? Biglang namula ang mukha ni Dimitri na parang atay ng baboy. Hindi mapigilan ng kanyang katawan ang bahagyang manginig. Hindi ito takot, kundi galit. Bilang isang alchemist sa ikapitong baitang, tinatrato siya na parang buwan ng mga bituin saan man siya magpunta. Ngayon, pinapahiya siya ng estado ng tension. Talagang hindi niya matiis. Kahit hindi niya ito matiis, kailangan pa rin niya itong tiisin. Hindi nangahas si Dimitri na sakta ng isang taong tulad ni Tenchi, na may matibay na pinagmulan. Kung siya pa rin ang pangalawang ranggo na alchemist ng Morningstar Golden Class Academy ng East Continent, hindi niya kailangang matakot ng husto kay Tenchi. Sa kasamaang palad, natanggal na siya. Bumantong hininga si Morten sa kanyang puso. Malinaw na ipinapakita ng estado ng tension ang kanilang suporta para sa pavilion ng Elixir sa langit at sa landas ng Teries. Ibinigay na sa kanya ng sikat na sekta ng medisina ang kanilang mga sarili. Wala siyang masisisi. Kung hindi pa rin niya maintindihan, hindi talaga siya karapat-dapat na maging Managing Vice Island Master. Naiintindihan ko. Panginoon ng isla, huwag kang mag-alala. Makikipagtulungan sa akin si Alchemist Zing para malutas ang bagay na ito. Kapag mayroon na tayong resulta, personal ko itong ire-report sa Panginoon ng isla, sabi ni Morten nang may mas magalang na paggalang. Kung gusto niyang harapin ang estado ng tension, hindi niya ito hahayaang magkaroon ng anumang hinala. Ang kasalukuyang pagyukod ay para sa kapakanan ng pagpatay sa kanya sa isang suntok sa hinaharap. Pinagdikit ni Morten ang kanyang mga ngipin at inalo ang sarili. Pagkatapos, sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na kunin si Dimitri. Matatalinong tao silang dalawa. Dahil sinusuportahan ng estado ng tension at ng Teries ang Heavenly Pill Pavilion, tiyak na wala silang makukuhang anumang benepisyo sa pagkakataong ito. Maaari na lamang silang bumalik muna at pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Gusto sanang humingi ng kabayaran si Teries sa sikat na sekta ng medisina, ngunit sayang at nandito ang estado ng tension. Nahihiya silang gawin ito, kaya't itigil na lang nila ang usapin. Tutal, nakapatay naman sila ng aso mula sa sikat na sekta ng medisina, kaya hindi naman ito isang kawalan. Pagkatapos umalis sandali ni Morten at Dimitri, lumipat sila sa ibang industriya ng sikat na sekta ng medisina. Nagpadala sila ng isang tao para tawagin ang Southern Heaven Aurora para sa isang talakayan, at kasabay nito, pinag-usapan nila ang tungkol sa Heavenly Pill Pavilion. Panginoon ng Isla Wu, bakit sabay na lumitaw ang estado ng tension at ang Teries sa makalangit na Elixir Pavilion? Sa tingin mo ba may problema kay Terence? Kumunat ang noo ni Dimitri at hindi mapakali. Mukha talaga siyang emperador ng katotohanan. Mahirap sabihin, umiling si Morten, halos 2 taon na ang nakalipas mula nang magpakita ng spirit projection si Terence, di ba? Malamang hindi na siya makakabalik matapos ang matagal na hindi paggising. Sa katunayan, ang suporta ng estado ng tension para sa Heavenly Pill Pavilion ay para kay Terence. Kung hindi dahil kay Terence, wala siyang pakialam kung ang Heavenly Elixir Pavilion ay dead or alive. Nabalitaan kong nawala ng malay si Terence noong nakaraan, kaya hindi siya makakarating. Sa tingin mo ba ay may gusto si Tenchi sa 2 babaeng iyon? Biglang nagliwanag ang mga mata ni Dimitri habang tumatawa at sinabing. Ang balitang narinig niya ay malinaw na tungkol sa mga hinaharap, at malinaw na hindi niya alam na pumunta si Jenny para iligtas si Terence. Gayunpaman, interesado siya sa ganitong uri ng nakakabagot na tsismis. Sumanghel si Morten at hindi sumang-ayon kay Dimitri. Malamig niyang sinabi, hindi mababaw ang pagkatao ni Tension. Kahit nakahanga-hanga ang 2 babae sa makalangit na Elixir Pavilion, hindi niya pagnanasaan ang babae ng kanyang kaibigan. May tiwala pa rin ako rito. Binigyan ni Dimitri si Morten ng kakaibang tingin. Nanghuhula lang siya, bakit parang hindi siya nasisiyahan. Alchemist Zing, kung gusto nating harapin ang tension, kailangan nating suriin ng wasto ang kanyang personalidad at pag-uugali. Hindi natin maaaring ilagay ang ating mga pansariling palagay sa tension.
Kung hindi, tiyak na tayo ang magdurusa sa huli. Seryosong paalala ni Morten sa kanila. Ayaw niyang makitang masira ang planong matagal na niyang pinlano sa kamay ng mga malababoy na kasamahan sa koponan na ito. Tumawa ng tuyo si Dimitri at sinabing, tama si Island Master Wu, pero pwede ring magkaroon ng makatwirang palagay, di ba? Dahil hindi pa ito sigurado, baka makapag-isip tayo ng mas magandang ideya. Muling sumanghel si Morten, ngunit tinatimad na siyang magsalita pa. Kinuha niya ang tasa sa tabi niya at dahan-daang nilasap ito. Natahimik silang dalawa ng ilang sandali. Mabuti na lang at dumating si Nantian Aurora Polaris sa oras na ito. Hindi niya pinanggahesan na sakta ng loob ng mga tao sa Estadong Ocean, ngunit gusto talaga niya maging pangalawang isla ng Nakajima. Kaya naman, habang kumukuha siya ng pabor sa Estadong Ocean, nakikipagtulungan din siya kay Morten. Handa siyang alisin ang Skywalk Path at ang Estadong Ocean, ang gumaganap na isla. 5,778. Panginoong Isla Wu, Panginoong Zing, nabalitaan kung nagkaroon kayo ng alitan kay Panginoong Isla Tension at Terries. Nagmadaling pumasok si Nantian Aurora Polaris at ikinuyom ang kanyang mga kamao para salubungin siya. Pagkatapos ay agad niyang tinanong. Marami kang alam. Hindi maganda ang mood ni Morten, kaya walang pakialam siyang sumagot. Medyo nalitaw si Nantian Aurora, ngunit nahalata niyang hindi masaya si Morten. Humarap siya kay Dimitri at nagtanong, Master Zing, anong problema? Sumanghel si Dimitri ng 2 beses at maikling ipinaliwanag ang nangyari ngayon lang. Siyempre, maikling binanggit lang niya ang sarili niyang kahihiyan. Hinawakan ni Nantian Aurora ang kanyang baba at nag-isip ng matagal bago niya sinabi, Island Master Wu, Master Zing, sa tingin ko ay medyo kakaiba ito. Biglang lumitaw sina Island Master Tension at Terries sa Heavenly Elixir Pavilion. Imposibleng wala silang ginawa, at ang tanging taong maaaring magpalabas sa kanilang dalawa ng sabay ay malamang si Terence. Sa tingin mo ba gising na si Terence? Pero, 2 taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang kanyang sinaunang espiritu. Dapat alam mo ito. Kailan ka pa nakarinig ng sino man na kayang ipakita ang kanilang sinaunang espiritu sa loob ng 2 taon at bumabalik pa rin? Pinaikit ni Morten ang kanyang mga mata kay Nantian Aurora, wala siyang pakialam sa paggising ni Terence. Tumango rin si Dimitri bilang pagsang-ayon, ngunit pagkatapos ay sinabi niya, kung tutuusin, ang bagay lamang ni Terence ang maaaring magtulak sa kanilang dalawa na pumunta sa makalangit na Elixir Pavilion ng sabay. Kung hindi bumalik si Terence, sa palagay mo ba ay natay na siya? Bahagyang nanginig sina Nantian Aurora Polaris at Morten, at hindi nila napigil ang ibuka ang kanilang mga bibig. Tama. Bakit hindi pwedeng patay na si Terence? 2 taon nang nahulaan ang kanyang sinaunang espiritu, at may balitang nawalan siya ng malay. Tila normal na lang para sa kanya ang mamatay ngayon. Hindi. Dapat sabihin na mas makatuwiran ito. Gayunpaman, kung mamamatay si Terence, kakailanganin pa rin ba ng estado ng tension na bumalik sa Heavenly Pavilion para suportahan sila? Naisip ito ni Nantian Aurora Polaris at agad na binanggit. Tutal, inaalagaan lang naman ng estadong Aotian ang Heavenly Elixir Pavilion dahil kay Terence. Kung sakaling matapos ang lalaking ito, tutulungan pa rin kaya niya ang Heavenly Elixir Pavilion. Umiling si Morten, hindi, kung mamatay si Terence, mas lalo pang gagawa ng ganito si Tension. Ito ang panahon para ipakita ang kanyang pagkabukas palad. Hindi niya alintana ang gulo. Pumalakpak si Dimitri, tama, talagang totoo iyon. Mabuti na lang at patay na si Terence. Pinatay ni Terries si Tony ng agresibo para takutin ang sekta ng medisina. Sigurado akong kung magkakaroon siya ng pagkakataon, papatayin din niya ako. Sa ganoong paraan, wala nang kapangyarihan ang sekta ng medisina na takutin ang Heavenly Pavilion. Nagliwanag ang mga mata ni Nantian Aurora, at tumawa siya. Nangangahulugan ito na malamang na totoo ang bagay na ito. Island Master Wu, hanggat patay na si Terence, hindi magiging matatag ang posisyon ng Terries Path. Hanggat kaya nating ibagsak ang Terries Path, ako, ang Southern Sky Aurora, ay susuportahan si Island Master Wu ng buong lakas. Nang marinig ang ganoong prangka na pangako mula kay Nantian Aurora, nagsimulang bumuti ang pakiramdam ni Morten.
Gayunpaman, hindi siya kikilos batay sa ganoong hula. Kailangan pa nating alamin ang higit pa tungkol dito. Ang susi ay kung patay na si Terence o hindi. Hanggat buhay siya, ang makalangit na Elixir Pavilion ay maaaring patuloy na maging matatag. Kung patay na siya, agad silang magiging isang tambak ng buhangin. Mahinahong sabi ni Morten. Iniisip na niya kung paano ito mabeberipika. Iminungkahi ni Nantian Aurora na balitaan ko na ang Central na Chamber of Commerce ay may koneksyon sa sekular na mundo. Marahil ay makakakuha tayo ng ilang impormasyon tungkol kay Terence sa sekular na mundo mula sa Central na Chamber of Commerce. Magagamit natin iyon upang matukoy kung patay na ba talaga siya o hindi. Siyempre, pamilyar si Morten sa pangalan ng Central na Chamber of Commerce. Agad siyang tumango, mabuti. Iiwan ko na sa iyo ang bagay na ito. Kailangan mong alamin ang detalyadong impormasyon. Magalang na sumang-ayon si Nantian Aurora Polares, ngunit lihim siyang nanlalait sa kanyang puso. Sa tingin mo ba ay hindi mo kailangan ng espiritual na jade para pumunta sa Central na Chamber of Commerce para makakuha ng impormasyon? Talagang pinatalsik siya ng may casual na sentensya. Tulad ng mungkahi ni Nantian Aurora na pumunta sa Central Chamber of Commerce para malaman ang impormasyon tungkol kay Terence, iniisip din ni Terence na pumunta roon. Hindi alam ni Jenny ang nangyari, ngunit ano man ang mangyari, kailangan muna niyang tanungin ang sekular na mundo para malaman kung naroon pa rin si Jenny. Pero hindi niya ito magawa agad-agad, nandito pa rin naman ang estadong Aotian at ang landas ng Terries, at kinailangan munang kumain, uminom, at makipag-usap ni Terence sa kanilang dalawa. Kinabukasan, pinuntahan ni Terence si Jenny upang tingnan ang kalagayan nito. Nakaupo pa rin ito nang nakakross ang mga paa, at walang nagbago. Sa ngayon, magandang balita na walang nagbago, at mas nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya isinama si Teresa at ang iba pa, at pumunta sa Central Chamber of Commerce ng mag-isa. Hindi naman ito ganoon kalayo sa Heavenly Elixir Pavilion, pero ang laki nito ay malayo sa maihahambing sa Heavenly Elixir Pavilion. Hindi naman ganoon kalayo, pero ang paglalakad ni Terence papasok sa Chamber of Commerce ng ganoon ay nangangahulugan na may nagulat na nito kay Morten at sa iba pa. Natigilan ng mga lalaking ito, hindi ba dapat ay wala na siyang malay? Hindi ba't sinabi mong patay na siya? Bakit siya muling sumulpot? Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan na ni Morten at ng iba pa. Ang dahilan kung bakit sabay na lumitaw ang estado ng Aotian at ang lipunan ng Terries sa Sky Elixir Pavilion ay dahil kay Terence. Pagkatapos ng 2 taon ng spirit projection, talagang bumalik ang lalaking ito. Hindi alam ni Terence kung gaano kalaking sorpresa ang dala niya sa mga lalaking ito, pero isang pamilyar na mukha ang nakita niya pagkapasok niya sa pinto. Si Tsunami. Bakit ka napunta sa Nakajima? Tanong ni Terence na may pagtataka. Ang labas ng gitnang Chamber of Commerce ay may epekto ng pagharang sa espiritual na pandama, kaya hindi magamit ni Terence ang kanyang espiritual na pandama upang obserbahan ang sitwasyon sa loob. Nakita niya si Tsunami, na orihinal na nasa North Island, na lumitaw dito at medyo na-miss niya si Melvin. Nagulat si Tsunami nang makitang papasok si Terence. Pagkatapos ay buong pagmamalaki niyang sinabi, si Terence pala, ako ang head manager dito. Kung may kailangan ka ng tulong ko, sabihin mo lang sa akin, pero kakailanganin ko si Spirit Jade. Mukhang maayos naman ang takbo mo. Ikaw ang punong tindero rito. Gawin mo ng mabuti, at huwag kang masyadong magpakasasa sa hinaharap. Casual na sabi ni Terence, ngunit naging pangit ang mukha ni Tsunami. Gayunpaman, agad siyang bumalik sa normal. Likas na sa kanya ang maging mapagnasa, at hindi niya ito mababago. Kung tungkol naman kay Terence, tiyak na sasaksakin siya ng Tsunami sa likod kung may pagkakataon siya. Sa katunayan, pumunta si Tsunami sa gitnang isla upang ayusin ang sarili. Noong nasa North Island siya, halos hindi niya nakita ang pinsalang ginawa niya kay Terence bilang punong tindero, at wala siyang anumang impormasyon. Magiging kakaiba kung hindi siya pinaalis. Tumigil ka na nga. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, bilasan mo at umalis ka na. Huwag kang makialam sa usapan natin. Single ni si Tsunami at ayaw makipag-usap kay Terence. 5,799.
Hindi alintana ni Terence at bahagyang ngumiti, si Tsunami, ikaw ba ang namamahala rito? Hindi mo ba naiintindihan? Ako ang punong tindero rito, ibig sabihin ako ang namamahala. Gusto kong sabihin mo ang gusto mong sabihin, huwag kang magpatumpik-tampak. Muling binigyang diin ni si Tsunami ang salitang, punong tindero, para magmukhang mas makapangyarihan siya. Sa katunayan, sa usapin ng lakas, ang Tsunami ay hindi kasing lakas ng lakas niya sa North Island pagkatapos niyang makarating sa Middle Island. Hindi niya alam na nagkasundo na pala ang Central at si Terence. Sige, may sulat akong ipapadala sa sekular na mundo. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence sa pakikipag-usap sa lalaking ito. Kumuha siya ng sulat at iniabot ito kay Tsunami. Sumanghel si Tsunami, tumangala, at may paghamak na sinabi, itinigil na ang usaping ito. Maaari ka nang pumunta sa ibang lugar. Hindi kita papaalisin. Kumunat ang noo ni Terence na kasama na niya ito sa gitnang lagusan, at ang pagpapadala ng mensahe ay nakakaabala pa rin. Kung bumalik na si Jenny, hindi na kailangang gawin pa iyon ni Central. Kung hindi ka makapagdesisyon, huwag kang magkunwaring boss. Bilasan mo at maghanap ka ng taong kayang managot dito. Naiinip na sabi ni Terence. Kung hindi lang siya nag-aalala kay Jenny, malamang nasample na niya si Tsunami. Galit na galit siya nang makita niya ang mukha ni Tsunami. Hindi ka nakakaintindi ng lengguwahe ng tao, di ba? Ako ang punong tindero rito, at tumigil na ang negosyong ito. Bilasan mo at umalis ka, huwag kang manggulo rito. Naiinip na si Terence, ngunit hindi si Tsunami. Patuloy niyang itinaboy si Terence palayong mayabang. Ayaw mag-aksaya ni Terence ng oras sa pagsasalita ng walang kwentang bagay. Diretso niyang sinampal ang mukha ni Tsunami at pinalipad ito. Dahil gustong-gusto niya ang sampal na ito, parang hindi nararapat na hindi makontento. Sinasabing kailangan munang tingnan ang may-ari bago saktan ang aso. Dahil hindi lumalabas ang may-ari, siya ang unang sasaktan. Malamang ay lalabas din ito maya-maya. Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Ang lakas ng loob mong suntukin ako sa Central Chamber of Commerce. Terence, patay ka na. Dumurasi si Tsunami ng ilang ngipin at sumigaw kay Terence ng may hysteria. Sumugod palabas ang isang gwardya nang walang utos ni Tsunami at marahas na sinunggaban si Terence, habang ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay ay hinihiwa pababa. Profound sa kalagitnaan ng entablado. Mayaman nga ang Central na Chamber of Commerce. Kahit ang isang ekspertong iyon ay maaaring gamitin bilang gwardya, sabi ni Terence nang may pagtataka, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Isa pa lamang siyang mid-stage na profound, at hindi niya malalaman kung paano siya namatay kung maglalakas loob siyang maging mayabang sa harap ni Terence. Isa na naman itong simpleng sampal. Ang mid-stage profound realm guard ay lumipad palabas ng mas mabilis kaysa noong dumating siya. Dumura siya ng ilang ngipin bago lumapag sa lupa. Ang kanyang sitwasyon ay hindi naiiba sa Tsunami. Natulala si Tsunami. Nilunok niya ang mga salitang sasabihin niya sana. Alam niyang malakas si Terence, pero kailan pa siya naging ganito kalakas? Sapat na ang mga mid-stage profound expert para maging Deputy Island Master ng Middle Island, pero anong nangyari? Hindi man lang siya tiningnan ni Terence, at pinalipad siya palayo na parang sampal ng langaw. Paano pa sila magsasaya ng magkasama? Mabuti na lang at maaga pa, at walang ibang tao sa Central Chamber of Commerce maliban kay Terence. Kung hindi, nakakahiya talaga. Gusto sanang gamitin ni si Tsunami ang pagbabawal sa gitnang isla para pag-usapan ito, pero wala siyang sinabi sa huli. Si Tsunami, ikaw pa rin ba ang namamahala sa lugar na ito? Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at tumingin kay Tsunami ng may nanunuyang ekspresyon. Mabilis na umiling si Tsunami at sinabing, hindi. Tindahan lang ako. Hindi ako ang magdedesisyon. Maghintay ka lang. Hahanapin ko agad ang taong namamahala. Pagkatapos sabihin ito, hindi na naglakas loob si Tsunami na magtagal pa. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo para ipaalam sa kanyang superior. Dali-dali siyang tumakbo pabalik at sinabing, tinatawagan kita para makita siya. Nasa ika-4 na palapag siya. Dito po. Malubhang namamaga ang kalahati ng mukha ni si Tsunami, ngunit hindi niya ito tinangkang gamutin muna.
Inakay niya si Terence sa pasilyo ng may kalahating takot at kalahating respeto. Hindi natakot si Terence na mag-ambush ang Central Island dito, ang Middle Island ay halos teritoryo na niya ngayon, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan. Isa pa, sa kasalukuyan niyang lakas, kahit ang isang sect opening practitioner ay maaaring hindi niya katapat. Matapos dalhin si Terence sa isang silid sa ika-4 na palapag, ang tsunami ay umatras ng mag-isa. Ginamit ni Terence ang kanyang mga espiritual na pandama upang suriin at natuklasan na ang bawat silid ay may banal na tungkuling humaharang sa pandama, ngunit hindi ito malakas. Kung gugustuhin niya, madali niya itong masisira. Pero wala si Terence rito para manggulo ngayon, kaya hindi siya nagpumilit pumasok. Itinulak niya ang pinto pabukas at pumasok. Harry! Laking gulat ni Terence nang makitang kakilala niya ang nasa loob. Ang batang ito pala ang boss ng tsunami. Tila mabilis na umuunlad ang klase ng mga magnanakaw, at maayos naman ang kalagayan niya. Hindi mo inaasahan na makikita mo ako rito, di ba, Terence? Ngumiti si Harry, natuwa sa sarili. Nabalitaan kong napakagaling mo raw. Pumunta ka sa bahay ko kaninang madaling araw para bugbugin ang mga tao. Anong problema? Sa tingin mo ba hindi ka kayang pakisamahan ng Central na yan? Bahagyang ngumiti si Terence, nagulat ako, buhay ka pa. Siya pa nga ang naging namamahala sa gitnang Nakagama. Kalimutan mo na, hindi naman importante ang mga ito. Magpapadala ako ng sulat sa mundo ng mga mortal, ano ang masasabi mo? Ano ang masasabi ko? Dahil magkakilala na tayo, ipapadala ko na lang sa iyo kung magmamakaawa ka. Tumawa ng malakas si Harry, ang kanyang mga nakakross na binti ay mabilis na nanginginig na parang isang maliit na mayabang na lalaki. Dahil ba sa sobrang tagal na mula noong huli kitang nabugbog kaya medyo makati ang balat mo? Tinaasan ni Terence ang isang kilay habang mahinang nagsasalita. Maaaring nakakabagot ang pambubugbog sa ibang tao, ngunit ang pambubugbog kay Harry ay isang bagay na labis niyang kinagigiliwan. Sabi ni Harry, sino ang tinatakot mo, Terence? Nasa huling yugto pa lang siya ng mahiwagang Ascension Realm, ano ang maganda roon? Sa sinaunang mundo ng martial arts at secular na mundo, malakas ka, pero sa Sky Class Island, ano ang lakas na ito? Mas mabuting maging maayos ka. Ibig mong sabihin ay nalampasan mo na ako. Kung gayon, subukan natin ang ilang galaw. Iniunat ni Terence ang kanyang kamay at ikinawit ang kanyang daliri kay Harry. Nawala ng malay si Harry. Paano niya makikipagkompetensya kay Terence? Para siyang hihingi ng bagbog kung lalagpas siya. Pagkatapos ng isang sandaling paghinto, itinuwid ni Harry ang kanyang batok at sinabing, bakit ka pa mag-aalala kung nalampasan kita? Para sabihin ko sa iyo, mas magaling pa ang mga tauhan ko kaysa sa iyo, kaya ano ang ipinagmamalaki mo? Natatakot siyang baka patuloy siyang kulitin ni Terence, kaya nagpasya siyang ibahin ang usapan. Sige, huwag na nating pag-usapan ang mga walang kwentang bagay. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo sa maliit at sinaunang mundo ng pakikipaglaban at sa secular na mundo. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung bakit ka nandito? Harry, nababaliw ka na ba? Sinabi ko na sa iyo ngayon lang na magpadala ng sulat sa mundo ng mga mortal. Napabuntong hininga si Terence at hindi na nagpatuloy. Nakikita niyang hindi mababa ang posisyon ni Harry sa gitna, at ayaw pa ni Terence na magkaroon ng alitan sa kanila. Hindi niya alam kung kumusta na sina Linden at Leandro. 5,800. Napabulala si Terence sa naisip niya tungkol kay Leandro. Kung ang isang gago na tulad mo ay makakarating sa tuktok, bakit hindi nakita iyon ni Leandro, na kasing tanga mo? Hindi naman siya mapopromote, di ba? O patay na ba siya? Sabi ni Harry, malaking tao yang si Leandro, maliit ka lang, paano mo siya nakita ng ganoon kadali? Hindi mahalaga kung sasabihin ko sa iyo, si Kuya Leandro na ngayon ang sentral na espesyal na sugo ni Nakajima, isang tunay na Panginoon ng isang rehiyon. Ang buong Nakajima ay nasa ilalim ng kontrol ni Kuya Leandro. Siyempre, hindi rin ako masama, katulong ng espesyal na sugo ni Nakajima, naiintindihan mo. Siya ang pangalawang pinuno ni Kuya Leandro, na tumutulong kay Leandro na pamahalaan si Nakajima. Medyo natuwa si Terence, hindi niya inakalang magiging maayos ang takbo ni Leandro, na magiging isa sa mga nakatataas sa gitna.
Naisip niya kung may iba pang iniisip ang tagasunod na ito. Maganda sana kung magkikita sila. Sige, tama na ang kalokohan. Ikaw ba, ang pangalawang kapatid, ang magdesisyon kung paano ipadala ang sulat? Bigyan mo ako ng diretsong sagot. Gusto sanang makita ni Terence si Leandro, pero medyo biglaan ang pagbanggit nito. Kailangan muna niyang ayusin ang sulat, nasa Nakajima naman si Leandro, at kailangan niya itong makita kung gugustuhin niya. Tumigil si Harry at nagamf. Siyempre, ako ang magdedesisyon, pero iba ka. Kahit ang kapatid kong si Leandro ay ayaw sa iyo. Kailangan ko muna siyang tanungin. Maghintay ka lang. Sabi ni Harry, habang iniirap ang mga mata dahil sa kawalan ng reaksyon ni Terence. Sabi ko sa'yo bumalik ka at maghintay, hindi ka maghintay dito. Kumunat ang noo ni Terence. Nakalimutan na ba talaga nitong si Harry ang sakit? Inisip ba talaga niya na hindi siya nito mabibigyan ng leksyon dito? Iwan mo na ang sulat. Ipapaalam ko sa iyo ang resulta pagkatapos kong tanungin si Leandro, bro. Nakita rin ni Harry ang pagkunot ng noo ni Terence. Hindi niya masyadong pananggahasan na masaktan si Terence, kaya agad niyang niluwagan ang kanyang tono. Malamig na napabuntong hininga si Terence at inilagay ang sulat sa mesa. Nandoon ang marka ng aking espiritual na kamalayan. Kung nasira ito bago ipadala sa secular na mundo, maaari mong hugasan ang iyong leeg at maghintay para sa kamatayan. Nang inig ang katawan ni Harry, hindi niya talaga inakalang tinatakot siya ni Terence, at ang ideya na silipin siya para masiyahan ang kanyang kuryosidad ay naglaho. Sino ba ang may pakialam? Umalis ka na dali. Ayoko nang makita ka. Galit na utos ni Harry. Gaya ng inaasahan, ang pagkikita ni Terence ng mag-isa ay isang malaking pressure. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi pinansin si Harry. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Maaaring nasa gusali rin si Leandro, pero hindi siya hahanapin ni Terence ng mag-isa. Kailangan muna niyang bumalik sa Heavenly Pill Pavilion. Pagkatapos umalis sa Central na Chamber of Commerce, biglang naramdaman ni Terence na dapat siyang bumalik sa North Island sa lalong madaling panahon. Sina Leandro at Harry ay parehong nasa gitnang isla, at hindi niya alam kung may anumang pagbabago sa North Island. Si Natalie ay mula sa North Island, ngunit ang binibining ito ay walang pakialam kung ano ang naiiba sa North Island. Sa mga lugar na may sentro, ang istruktura ng kapangyarihan ay mabilis na magbabago. Halimbawa, kung hindi dahil kay Terence, ang sinaunang mundo ng pakikipaglaban ay ganap na kontrolado ng sentro. Maraming master sa mga isla ng Sky Class, at hindi makontrol ng Central ang maraming sekta sa maikling panahon, ngunit tiyak na nagbabago ang sitwasyon. Kailangang alamin ni Terence kung ano ang nangyari sa nakalipas na 2 taon, at ang pinakamahusay na target ay, syempre, si Leandro, na nakapasok sa Central at humawak ng mataas na posisyon. Umaasa na lang siya na hindi mapapayag si Leandro kay Central matapos makuha ang lahat ng benepisyo. Kumusta na kaya ang hari ng mga basura? Sa nakalipas na 2 taon, dapat ay halos handa na ang mga gamit sa equipment forging pool, di ba? Bumantong hininga si Terence habang iniisip ang hari ng mga basura. Lahat ng ito ay dahil kay Jenny gamit ang automatic casting mechanism, maaaring natapos na ng hari ng mga basura ang trabaho. Pero saan napunta ang sinaunang espiritu ni Jenny? Pagkatapos bumalik sa Sky Elixir Pavilion, muling pinuntahan ni Terence si Jenny. Ganun pa rin siya, at hindi siya biglang nagising. Nakaramdam si Terence ng kawalan ng magawa. Matapos makipag-usap kina Tiangang at Milky ng ilang sandali, nagsimulang gumawa si Terence ng ilang elixir para ibenta nila. Matagal nang napigilan ng medicine sect ang Heavenly Pill Pavilion, at kahapon, dumating ang medicine sect para makipag-away sa kanila, ngunit napatay sila ni Tony. Ito ang pinakamagandang panahon para gumanti ang Heavenly Pill Pavilion. May isang tao mula sa Central Chamber of Commerce ang naghanap kay Terence nang dumilim ang langit, sinasabing gusto nilang pag-usapan ang pagpapadala ng liham sa mundo ng mga mortal. Nahulaan ni Terence na hinahanap siya ni Leandro, kaya sinundan niya ang lalaki papunta sa Central na Chamber of Commerce nang walang pag-aalinlangan. Nakita ni Harry si Terence at tumawa ng malakas, "Terence, talagang umaalis ka ng ayon sa gusto mo. Hindi masama, hindi rin masama."
Dahil napakamasunurin mo, makikipag-usap ako sa iyo ng maayos sa harap ni Kuya Leandro, at papayag siyang padalhan ka ng sulat sa mundo ng mga mortal. Hindi man lang siya tiningnan ni Terence mula sa gilid ng kanyang mga mata, hindi pinansin si Harry. Nang madaanan niya ito, mahina niyang sinabi, "Gago." Nawala ang ngiti sa mukha ni Harry habang itinuturo si Terence, "Kapag sinabi mo ulit yan, maniniwala ka bang papatayin kita?" Hindi man lang lumingon si Terence habang paakyat sa hagdan, pero tinupad pa rin niya ang kahilingan ni Harry. Tinaasan niya ang boses, "Gago." Sinabi na ng gabay kay Terence na si Leandro, ang espesyal na sugo ng gitnang isla, ay gustong makita siya sa pinakamataas na palapag ng sentral na Kamara de Comercio. Ayaw talagang makausap ni Terence si Harry, kaya umakyat siya para hanapin si Leandro. Namumuo ang mga ugat sa noo ni Harry. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Minsan na siyang pinagalitan at gusto pa rin niyang mapag-alitan muli. Gusto niyang suntukin si Terence, pero alam niyang malayo ang lakas niya kay Terence. Para siyang hihingi ng bogbog kung susuntukan niya ito. Tumigil ka nga dyan. Ang Central Chamber of Commerce ay hindi isang lugar kung saan ka maaaring maglakad-lakad ng gusto mo. Dali-daling umakyat si Harry sa hagdan at hinaranggan ang daan ni Terence. Hindi niya matalo si Terence, hindi niya ito mapag-alitan, kaya ang tanging nagawa na lang ni Harry ay pigilan sandali si Terence para makabawi sa kanyang balanse. Hindi ba't may pinapante ka para sabihin kay Leandro na gusto mo akong makita? Nakasimangot na sabi ni Terence. Bakit hindi mo na lang ako padalhan ng sulat at sabihin mo ng diretso? Huwag mong gamitin ang mga nakakainis na maliliit na panlilinlang na yan buong araw. Hindi alam ni Harry ang sasabihin si Leandro pala ang gustong makita si Terence. Malamang gusto niyang magpasikat kay Terence pagkatapos nitong ma-promote, kaya nagpa siya si Harry na mauna at talunin ang ego ni Terence. Sayang, ang nasaktan ay siya mismo. Tama, si Leandro, bro, ang gustong makita ka, pero ito ang lugar ng Central Chamber of Commerce, paano ka makakalakad ng walang gagabay sa iyo? Sundan mo ako. Huwag kang lumingon. May ilang pabago bagong sinabi si Harry bago dinala si Terence sa itaas para hanapin si Leandro. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.